Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Binigo ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga Pilipino. Pasensya na kayo, may house construction dito sa aking kapitbahay. Kaya may mga ingay, Hindi ko sila pwedeng mapatigil. Naglabas ng matinding pahayag si retired Supreme Court Associate Justice Noel Tiham hinggil sa umano'y kakulangan ng pamahalaan sa pagtugon sa kalagayan ng mga Pilipinong naiipit sa gitna ng tensyon at digmaan sa gitnang silangan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni dating Supreme Court Justice na tila nabigo umano ang pamahalaan na agad matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong nais nang mailikas mula sa rehiyong apektado ng kaguluhan. Ito ang kanyang payag, basahin ko. The Philippine government has failed Filipinos stranded in the Gulf region war zone. There is no workable evacuation plan in place. May dagdag pa ito, mag-comment lang ako. Si Mr. Ramon Tulfo, kilalang alyado ito ng Pangulo, sabi niya, evacuation plan, my eye. Galit siya eh. Anong sinasabi niyong evacuation plan? Kasi sinasabi ng mga ahensya, Pangulo kaya, naghahanda tayo, may evacuation plan tayo. Ito palang anak ni Mr. Ramon Tulfo, nagtatrabahong chef sa Qatar. Kalimutan ko, Doha, Qatar. Ang anak daw niya, tumawag sa embassy sa Qatar. Paano ang pag-evacuate natin kung lumala ang giyera? Ang sabi daw ng embassy is, there is no evacuation plan. Magtago ka na lang, find a safer place. Kaya galit na galit si Mr. Ramon Tulfo. Evacuation plan, BS. Kaya ito ang sinasabi ni Justice Tiham, there is no evacuation plan. Sabi niya, Congress is impotent in disbursing public funds to effect the repatriation of stranded Filipinos. I don't know anong ibig niya sabihin kasi sa ngayon walang pundo. Ano yung yung viral video, mga OFWs natin sa Bahrain, punta sa embahada, humihingi ng tulong kasi gustong umuwi. Ay yung isang empleyado doon na medyo may pagkasungit, walang pundo! Nagsabi ng Manila, walang pundo. Magsumbong kayo kung kanino kayo magsumbong. Wala akong pakialam. Nagsumbong mga OFWs kay Senator Tulfo. In fairness, mabilis, action kaagad si Senator Tulfo. Ganyan ang gusto ko. Tinawagan niya, Senator Tulfo, tinawagan niya ang secretary ng migrant workers. Ayun, ang ginawa lang is sinibak. Hanggang sibak lang. Tapos nagkakaguluhan ngayon. May nagsasabi, $200 daw ang ibinigay na tulong sa mga OFWs natin. Sabi nila, hindi. 2,000 Bahrain dollars lang. May nagsasabi, press release, $200. Ano ba yan? Sabi niya, the foremost government priority is the impeachment of VP Sara. Correct. Nagkakagyera na, impeachment pa ang inasikaso. Ano ba yan? Only in the Philippines. What we are now experiencing is not only bad governance, but incompetence leading towards becoming a failed state. Sana naman huwag. Kasi failed state, nako, ang kawawa nasa laylayan. Sila, nasa gobyerno, okay lang yan. Kahit aabot ng 100 pesos per litro ng diesel, hindi sila maapektuhan. Bakit? May pundo sila eh. Paano yung ordinaryong Pilipino na kakaunti ang kinikita, tataas ang mga presyo? Wala silang pakialam doon. Basta sila maraming maleta, happy na sila. Magtipid tayo! Gandang panawagan, yun pala, nagparty-party sa Malacanang.
Sabi niya, the government exercises alacrity in surrendering Philippine sovereignty by spiriting out a former president via rendition to face a foreign tribunal but displays apathy and paralysis in responding to the urgent needs of Filipinos stranded in a war zone. Ang bilis daw ng pamahalang ito. Kidnap, group effort, ang bilis, ginastusan, chartered plane, dinala ang Tatay Digong sa Netherlands. Ito ngayon. Tinatanong ni Senator Marcoleta ang Migrant Worker Secretary, out of the 1,416 na nag-apply for repatriation, ilan na ang inyong na-repatriate? Sabi, 60 pa lang daw. Baka itong 60, hindi pa sigurado kung 60 ba talaga. As in, wala pa. Ganyan. Other countries, sinasabi ni Auntie Claire, Presidente, sarado daw ang airspace, kaya hindi makapadala ng eroplano. Bakit yung mga ibang countries nakapadala? Example, China, mga 3,000 residents o citizens Chinese na evacuate na. Indonesia, 10,000 citizens Indonesians na repatriate na. Ano ba? Thailand, yun, 290. Mga neighboring country, Bangladesh, na mas mahirap pa ang buhay nila doon, naka-repatriate. US, ilan? Mga 28,000. Mga iba't ibang countries, kanya-kanyang repatriation. Tayo na lang. Humihingi pa sila ng budget. Anong sabi ni Senator Gatchalian? We need 7 billion more. Kasi may 6 billion na daw na pundo. Another 7 billion para ma-repatriate ang mga Pilipinos. Mas grabe si Presidential Senator Hontiveros. Mayroon siyang proposal, gagawa supplemental budget. 52.8 billion daw ang kailangan. Wow, bilis naman. So, sana, bilis-bilisan ninyo. Administrasyon Marcos. Sana uwi na kayo. Inuna pang biyahe sa New York. The only head of state na nag-attend sa 70th session ng Commission on Women. Talagang sikat ang ating Pangulo. Masyadong masipag. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anamo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa purayon. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay sige. Ay no. Sige ipa. Muna sa sabay nuno, ray nung isip magkano si Itya. Mabugat siya pa no. Nabi ah. Alab maniga sa. Alam. Bisan ma-kwarto. Tira lang natin yung O karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Sir Makanas. Salamat sa tabang sa sin. Amua. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kining kuan nimo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? Lima.
5 ka bulan sa kuan, so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikaw pero usin. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.